Mahilig ka ba sa maasim o sa mangga? Ngayong episode, napaka-inspiring ng isang negosyong nagsimula lang sa isang cravings ng paboritong mango pickle. At dahil walang mabili sa merkado, naisipang gumawa na lang ng sarili para masatisfy ang kanyang cravings. At kalaunan, nagkaroon na ng sariling factory na gumagawa ng pickles. Naging milyonaryo nang dahil sa simpleng produkto na pinag-aralan at mas lalong pinasarap. Nung sinimulan ko naman tong negosyo na to, I'm a mechanical engineer. Zero knowledge in terms of food processing. Pero pinag-aralan ko lahat about food safety. Lahat ng information matatagpuan na ngayon sa Google, sa internet. Hindi naging madali ang kanyang pag-uumpisa. Pinagdaanan ng lahat ng proseso, tiniis na gawin muna ang lahat, pero nagbunga din ang kanyang pagsisikap. Ako yung nasa purchasing din, ako yung nagbebenta, ako yung nasa production to make sure na tama yung timpla, tama yung proseso. So, it was a one-man team. Hanggang sa paunti-unti na kinakailangan ko ng fill-upan yung mga key positions sa organization para ma-multiply ko yung sarili ko. Because I can only do so much. Sinong mag-aakala na ang isang cravings ng paboritong mango pickle ay mahahantong sa paggawa ng sariling produkto na ngayon isang planta na at nag-e-export pa? Nakakatuwang tingnan, of course, na from a humble beginning, from a 20 square meter processing facility, now to a 1,000 square meter processing facility in a matter of 8 years. So that is something na talagang we are very thankful na na-achieve namin. Sa kabila ng kanyang pag-unlad, nanatiling simple at hindi nakalimutang pasalamatan ang mga sumuporta sa kanyang idea at kakayahan. Don't forget those people who supported you, especially nung maliit ka pa lang. Hanggang sa lumaki yung company. Thankful ako sa mga kaibigan ko noon na talagang sumuporta na nagsimula. Sila yung talagang bumibili, Family and friends. Sila yung harshest critic actually mo Pero actually, yung binibigay nilang komento is actually, those are hard truths, They will give you an honest advice. Minsan, ang hirap tanggapin dahil pinaghirapan mo. But you have to face it actually. Yung mga komento na yun, yung mga katulong sa'yo para mag-grow ka rin Sa patuloy na pagsikat ng kanyang produkto, isang oportunidad para sa mga mango farmers ang kanyang handog. Mananawagan na mag-supply sa kanya ng mga mangga para sa kanyang growing demand na mango pickle. Ako po nananawagan kung meron kayong manggahan, lalo na kung yung manggahan ninyo ay nandito sa norte, please get in touch with us para makapag-supply kayo diretso sa amin. Yung bilihan ng mangga, of course, will depend on the season. Alam naman natin na minsan tumataas yan, minsan bumababa. But at least you will be dealing directly with the manufacturer or with the processor. Bibili namin fair market value. Everybody happy. At I'm happy to share po dito sa Agri. Sa Agri, isa po sa ating advocacy is to connect the gaps of agriculture, lalong-lalo na po ang ating mga farmers, direkta sa kanilang mga market. Lalong-lalo na po direct sa isang planta. Napakalaking opportunity po niyan. Don't forget to like and subscribe. Welcome back po sa Agri at ngayong episode, makikilala po natin ang isang engineer, mechanical engineer, na dahil lang po sa kanyang cravings at off-season po ng mangga, ay naisipan niyang gumawa ng sariling produkto or sariling lang na pickled mango para sa kanilang bahay at sariling consumption. At kalaunan, ito po ay isang naging negosyo na nanggaling sa sariling kusina, nag-expand sa kanilang bakuran, at ngayon naman ay meron ng planta. Yan po ay very inspiring. Pakinggan nyo po ang pagbabahagi ni Sir Tony, ang usaping pickle or usaping nakakapaglaway sa asim. Ako po si Victor Antonio Nola Jr. Nandito tayo sa Quezon City na
Dati ay isa kaming backyard business lang dito po sa likod ng aming bahay. Ngayon po ang aming factory ay nasa Tarlac City na po. Nagsimula ito nung una kaming makatikim ng burong mangga sa Chinatown, no, sa Ongpin, sa Binondo. Sa isang corner store, meron dyan nagbebenta ng burong mangga kasama yung mga champoy, kiamoy, kung ano-ano pa. So, nagpupunta kami doon madalas tuwing mapupunta kami ng Chinatown. At may mga pagkakataon na wala yung burong mangga. Naghanap-hanap kami sa supermarket. Kaso, wala kaming makita sa supermarket. At doon na ako nagkaroon ng light bulb moment na pwede siguro itong gawing negosyo. Doon na nagsimula na mag-eksperimento ako gamit ang iba-ibang ingredients sa paggawa ng burong mangga, iba-ibang proseso, hanggang sa mag-settle ako to a very simple ingredient using only sugar and salt. Ang gamit namin, of course, is Carabao Mango. It has to be anywhere from 105 to 107 or 108 days at most, no? For the time na in-spray. Yun yung ideal sa paggawa ng pickle. And dapat yan, pag hinarvest mo ngayon, bukas nasa amin na ng umaga para iproseso. Tapos, pag dumating sa amin yan, hindi yan basta poproseso ng kagad. Pinipilian namin yan 100%. One by one. Kada isang mangga. Pag meron kaming medyo lumalambot na to, nagsisimula ng mahinog, reject na yan. So, ganun kahigpit yung aming quality control pagdating doon sa mangga na ginagamit namin. And the rest is history. And from a humble beginning as a backyard business, we now have a modest processing facility in Tarlac City. Bago daw tayo makapasok, kailangan maghugas ng kamay. Yes. Nasaan tayo ngayon, ma'am? So, nasa receiving and sorting area po tayo. Yeah. So, as of now po, pinipilian natin yung mangga based doon sa hindi appearance but the ripeness. So, The ripeness. Yes po. So, Okay. para kailangan nating i-pinch doon sa pinakamalapit sa pinagpitasan para malaman natin kung... Sa pinaka, para po, ano niya? Apo, sa pinagpitasan ng mangga. Aha. So, pag prines mo siya at matigas-tigas pa, so good siya for pickling. Kasi since we have some rejections na mapapress mo pa lang at malambot na, alam mo na siyang what we call alanganin. Medyo wala. Ito, medyo malambot. So, this po, ayan. Goods pa ba ito? Hindi na po, alanganin na siya. ala. So, hindi siya technically reject, pero rejected for pickled product, so we can use it for another variant. Or ibigay mo na lang sa akin. Nagsimula po yung kumpanya na gumagawa ng pickles. Naalala ko noong unang panahon, talagang all around ako. Ako yung pumupunta sa palengke para bumili ng mangga. Poproseso ko yan, ibobote ko. Pagdating naman ng hapon, ilalako ko na yan. So, iikot ako sa mga pasalubong stores para i-alok yung aking pickled mango. Dalawa, hindi ba? Mabigat. Back in 2016, no, yung huli naming naipong pera na mag-asawa, ito na lang yung naiwan after 2 failed businesses namin no. So sabi ko, ito na yung huli siguro namin na attempt para maging successful sa negosyo. At pinundar namin yon na magpagawa kami ng isang maliit na 20 square meter na facility sa likod ng aming bahay. So, after 2 years, no, almost 2 years of using that facility, nagpa-extend kami ng another 20 square meters para lang ma-accommodate yung lumalaking volume namin. Only to realize na after a year of operation, kinakailangan na namin ng mas malaking facility. So, nung panahon na yon, medyo may kakulangan pa kami sa pondo. Kaya ang ginawa na lang namin, imbis na magpatayo ng bagong facility, umalis na lang muna kami ng bahay, itong bahay na to, no, dito sa Roas District, at kinonvert namin itong buong bahay namin into a production facility. So, nangupahan muna kami. Since lumalaki na ulit pa rin yung volume namin at kinakailangan namin ng mas maluwag na pasilidad, nagpatayo kami ng processing facility dito naman malapit sa Banawe, dito sa may NS Amoranto. But then again, after 2 years of operation,
maliit na uli yung aming facility na yon, kaya nag-decide kami na mag-transfer na ngayon sa Tarlac. Itong aming facility ngayon sa Tarlac, this is 3 times bigger than our Quezon City facility na malapit sa Banawe. And at the same time, malapit to sa supply ng mangga at yung mga gulay na kinukuha namin, na highland vegetables, kagaya ng mga bell pepper, carrots, at kung ano-ano pa. Pagkatapos hugasan, ano naman po mangyayari? After po nating mahugasan, is diretso na po siya sa ating peeling. So, manual peeling po. So, babalatan na po sila mano-mano ng mga staff natin. Next step, pagbabalat. Yes po, pagbabalat na po. Nasa balat lang yung nakikita nyo kaninang black spots. Yeah. So, Mga seryoso sila eh. Yes po. Kaway naman kayo dun sa camera, oh. Say hello. Ayan. Puro babae, tiga-balat. Yes po, yung mga babae po ay tagbalat. Hindi ba magaling magbalat ng lalaki? Ito po, kalahating lalaki. Hindi kalahating lalaki, kalahating babae. Meron din naman po, pero usually, mas metikulosa kasi ang babae sa pagbabalat. Tapos yung mga balat na ito, Discard na discard na siya. Pero may kumukuha ba nito na nire-recycle nila o ginagawang fertilizer? Actually, minsan po, yung may kumukuha sa amin na pinapakain sa tupa, ganun po. Pero madalas tinatapon niya lang talaga? Yes, opo. Yung pika-pikal na yun, I will give my wife credit. Doon nagsimula yung brand na yon. Kaya yung pika-pikal namin is P-I-K, tapos letter A, tapos P-I-K-E-L. Kaya Pick-a-Pickle. So, yun po yung aming pinaka-flagship product. Ang pickled mango natin ay ina-export na natin sa US, sa Canada, Middle East, Singapore, China, Australia. At ngayon, medyo wino-workout natin yung na mapasok yung European market. So, we are keeping our fingers crossed na sana makilala pa itong proudly Philippine-made na pickled mango natin sa buong mundo. At maaari nyo pong i-expect sa mga darating na buwan yung ilo-launch namin na produkto na kagaya ng pickled pomelo at saka pickled garlic. So, pagkatapos balatan, eto na ang susunod na step. Ito po yung part na deboning or tinatanggalan ng pisngi, yung mangga. So, paghihiwalayin po ng pisngi sa buto, since meron pong sariling machine para sa pisngi. Then, yung buto po is manually tatanggalan ng excess flesh. By checking po doon sa gitna, ipipress po nila yung yellow part kung matigas pa o hindi. So, if malambot na, ayun po, gaya po ng ginagawa ni So, kukunin lang yung part na malambot, pwede pa siyang magamit. And then, pwede po yung the rest na matigas pa po. Sa totoo lang, actually, ang pagproseso ng mangga medyo challenge yung talagang full automation. Unang-una kasi, iba-iba ang hugis ng mangga, di ba? Iba-iba laki, iba-iba bigat. So, walang isang makina that can process all shapes and sizes of mangoes. Kaya talagang majority pa rin sa aming proseso ay manual. Mula sa pagbabalat, no, hanggang sa mapakto. Pero hindi huminto yung aming, of course, pangarap na ma-automate, no, kahit man lang yung certain processes doon sa aming factory. Yung mga makina namin ngayon, sa totoo lang, mga pinahiram to ng DOST mula doon sa kanilang programa na setup, Small Enterprise Technology Upgrade Program. So pag ikaw ay may 3 years ka na nag-ooperate as an SME, pwede kang mangutang sa kanila ng up to 2 million plus, I cannot recall the exact amount, at pwede mo bayaran yun in 3 years. Zero interest at yung unang bayad mo after 6 months pa. So napakagandang programa to para sa mga SME, para makatulong na ma-automate yung proseso. And we took advantage of this program that's being offered by DOST. In fact, nakadalawa na kami. Bumili kami ng mga fruit washer, bumili kami ng slicing machine. Definitely, napabilis lahat. No? Yung pagluluto namin, dati sa isang malaking kawali lang kami, na kaya lang namin magluto ng 50 liters ng brine. Ngayon, kaya na namin magluto ng 500 liters ng brine in one cooking. And we have 3. Actually, we have 4.
Sinong mag-aakala na ang isang dating soloistang nag-umpisang magnegosyo, nagproseso at naglako, ngayon nakapagbibigay pa ng oportunidad makapagtrabaho at patuloy pa ang paglaki ng kanyang Pick a Pickle family. If I recall correctly, we are now around 44 in total. Pero pag nag-peak season kami, umaabot kami ng hanggang 100 kasi kumukuha kami ng mga dagdag na extra para makatulong na makaproseso ng mas maraming mangga habang season ng mangga, no? But we do have plans, no, of expanding further the family. Baka by next year, mabot kami ng 50 o 55, no? Kasi continuous din yung aming expansion at may mga opening din po kami. Kung interested po kayo, may mga kamag-anak o kaibigan na naghahanap ng trabaho, kailangan po namin ng staff sa production. Dito po, kailangan din namin ng messenger, kailangan din po namin ng logistics personnel. So, kung may mga kilala po kayo, pwede nyo po i-refer dito. So ito yung mga pisngi. Yes po, from deboning. So dadalhin po siya dito sa machine for even slices po. Yan na yung pinaka-strip nung Yes po, ng nung pickled mango. Opo. Ayan. Anong tawag sa machine na to? Ayan. Mango slicing machine. Mango slicing machine. Ito ba fabricated o may nabibili na ganito? Fabricated po siya from, pinafabricate po siya ng owner. From China po. China. Yes. Chinese. Gaano karami yung i-slice dito sa isang araw? Kaya po nito 500 to 1,000 kilograms po. Ilang oras yung pwede niyang nitong machine na dire-diretso? Maximum po is 3 hours po. Maximum 3 hours, kayang-kaya. Ano pangalan mo, kuya? Ha? Efren. Si Kuya Efren. Kuya Efren, tigasan ka? Sa? Buena Vista. Buena Vista. Asawa ka na ba? Wala pa. Single and looking daw. Si Kuya Efren, single and looking, amoy pickles na. Maasim-asim. Next step po natin is tidbits. So, ito na po yung buto. So, may mga remaining flesh pa po siya. So, para hindi masayang is gagayatin natin mano-mano po. So, tatanggalin pa po natin yung remaining flesh na pwede pa nating maipikel. Mas marami pang makukuha. Yes po. Ang next process na po natin is spin drying. I-ready na po natin yung mga nakuha nating flesh ng mangga for pickling na po. So, ito na po ang pinaka-secret sauce na hindi na natin pwedeng ibunyag. So, ito na po yung brine na tinatawag na magbibigay ng lasa para sa ating pickle. Yan. Ito na po yung pinaka-sikreto at nagpapasarap ng kanilang Pick a Pickle. Don't give up on your dreams, no? Kung pangarap mo talaga maging isang negosyante, no matter what the consequences, go for it. Get the support of your family, napaka-importante yun. And work hard for it. No? Nung sinimulan ko naman itong negosyo na to, I'm a mechanical engineer. Zero knowledge in terms of food processing. Pero pinag-aralan ko lahat. Nandiyan si Google para mapag-aralan mo o magbasa ka articles about food preservation, iba-ibang proseso, about food safety, at lahat ng information matatagpuan na ngayon sa Google, no? Sa internet. Don't forget na ang entrepreneurship it's a lonely journey. Akala ka siguro ng iba, tara, magnegosyo tayo. But when you start a company, actually you have different passions, iba-iba yung schedule ninyo, iba-iba yung limits ninyo in terms of tolerance pag nalugi na, iba-iba yung inyong dedication. So, I would suggest, mas maganda siguro na mag-start ka na sarili mo lang muna, no? And then, at least, you can dedicate yung buong time and effort mo sa pagpapalaki ng kumpanya, no? At the same time, mapapa-implement mo kung ano yung gusto mong direksyon doon sa kumpanya. Just keep on dreaming, try to reach your dreams, work hard for it, and don't forget those people who supported you. Especially nung maliit ka pa lang. Hanggang sa lumaki yung company. Well, para isa-isahin ko, of course, medyo madami. But
thankful ako sa mga kaibigan ko noon na talagang sumuporta na nagsimula. Sila yung talagang bumibili, no? Yung mga former office mates, family and friends. Sila yung harshest critic actually mo eh. Pero actually, yung binibigay nilang komento is actually, those are hard truths, no? They will give you an honest advice. Minsan, ang hirap tanggapin dahil pinaghirapan mo. But you have to face it actually. Yung mga komento na yun, yung mga katulong sa'yo para mag-grow ka rin eh. Yung mga sumuporta nung kami nagsisimula pa, actually, pati yung mga naniwala sa amin na mag-distribute ng product namin, ano lang yun, it was all a handshake. And wag mong sisirain yung napagkasunduan nyo just because wala kayong pinirmahan. Hindi ganun yung pagninegosyo. Napaka-importante yung isang salita, kung ano yung napagkasunduan, and you shook your hands on it, stand by it, kahit medyo mahirap para sa'yo. So, when it comes to usaping ingredients naman po, like sa food processing, baka meron kayong hinahanapan na pwedeng maging supplier ninyo bukod sa mangga. May mga viewers tayo na pwedeng mag-supply sa inyo. We will be introducing or launching a new product by next year. This is pickled garlic. And isa sa key ingredients ng aming pickled garlic ay dill. Yan. Okay? So, kung kayo po ay nagtatanim ng dill, please get in touch with us. Ayan. Sa Tagalog ba, ano ba yung dill? Baka hindi alam ng mga farmers natin eh. Hindi ko rin alam kung ano sa Tagalog yung dill, pero paki-research na lang, spelling D-I-L-L, so dill. Actually, meron pa isa, no? And I know nagsisimula na tong dumadami na rin. Grapes. Ano klase pong grapes yan? Green, o kaya kahit yung green yung color or yung red or whatever. Basta grapes. Basta grapes, no? So, good news po sa mga grape farmers natin. Pumunta na lang po kayo sa description. Nandyan po ang kanilang contact details. At I'm happy to share po dito sa Agri. Sa Agri, isa po sa ating advocacy is to connect the gaps of agriculture, lalong-lalo na po ang ating mga farmers, direkta sa kanilang mga market. Lalong-lalo na po direct sa isang planta. Napakalaking opportunity po niyan kung meron kayong tanim na garlic, dill, grapes. No? Naalala ko lang kasi, ngayon kasi sa La Union, actually, sa mga turista pa lang, ubos na yung grapes. Kaya hindi nakakarating sa amin. No? Pero sana magkaroon ng marami pa pong farmer ang magtanim ng grapes. No? Yeah. Para po naman masupplyan nyo naman kami at to make sure na maging available yung grapes all year round. Pag pinikal mo na kasi yan, wala nang seasonality. So kung kailan mo gustong kumain ng grapes, nasa garapon. Anytime, no? Ayan. So, pwede mo nang bilhin. So, collectively, pwede po yan ma-achieve. So, punta na lang po kayo kung nasa iba't ibang panig po kayo ng Pilipinas. Possible naman po natin yan, ipa-shipment. Sir, ano po ba ang first requirements ninyo when it comes to the standards pagka-grapes? Ano pong... well, of course, it has to be, again, yung bagong pitas, no? So, within 24 hours, dapat madala sa aming processing facility para ma-pickle to, no? Siyempre, dapat hindi pa siya overripe. Hanggat maaari, malutong pa, nandun pa yung texture, no? Yun ang pinaka-importante. Hindi na kailangan matamis yung grapes, no? Yung maasim na grapes, okay lang po. Kaya po natin yung pinipikil, lalagyan natin ng konting asukal para mabalanse ngayon yung tamis at saka asim. Kasi pickled naman talaga. Kasi pickled naman tayo. Ayan. Yes. So, yan. Kung medyo hindi naging maayos yung inyong pagtatanim at medyo umasim ang inyong grapes at hindi mabili sa merkado, dito na po nyo ibenta sa planta para gawing pickles. Yes. Yan. So, kinakailangan natin, siyempre, of course, is maging sustainable, no? Kasi pag nilabas natin yung pickled grapes sa merkado o sa mga supermarket, we have to make sure that we should be able to supply the needs of the market. So, kailangan talaga tuloy-tuloy na to. Yan. So, good news po sa inyo yan dahil ang kailangan po is continuity. Ibig sabihin, long-term po na contract na or na business partnership sa inyong farm at sa isang planta na nagpo-proseso. So, medyo less na ang pressure nyo na patamisin ang inyong technology para mas matamis ang inyong grapes kahit na maasim-asim. Perfect na po yan sa magiging pickled grapes. Tama po. Sir, agree kayo sa Agri? Agree sa Agri. Don't forget to like and subscribe.